Okay, good day mga ka-Aircon Tech. Ayan, yung ating Kulin inverter na 3TR. So, ayan, may tatlo akong board na ipapakita sa inyo na magkakaiba ng problema. Yung ating outdoor board. So, subscribe na lang po, JDL Electronic Service Center, para masundan natin at makita natin yung mga problema ng ganitong unit. Okay? Ito yung unit na nasa lamesa natin ngayon. Ayan. So, tatlong unit po ito na may magkakaiba ng problema. Na ito yung ating Kulin na 3-tanner inverter. Ayan. So, ito, unahin muna natin itong isang unit na ito. Ayan. Okay. So, ayan yung isang board na, actually dead set itong board na to o walang power. Yung ating outdoor board na ito. So, pag ganito, first step na gagawin natin, so check muna natin yung fuse. Yan. So, ayan, makikita nyo naman good yung ating fuse. So, walang power itong unit na ito. Then, titingnan natin yung ating papasok do sa diode natin kung may shorted. Ayan. So, may shorted tayo na dun. Pumasok sa ating yan. So, makikita natin na may shorted. Ayan. Pero may nakita na kasi ako dito na problema. Yun. Yung ating IPM. So, yung IPM natin, dito kasama yung pinaka-power natin. Ayan. So, yung power natin and yung pinaka-IPM natin, yung supply ng ating compressor. So, actually, bago lang daw itong board na yan. Parang leaks lang, nasira na naman. So, ang nakita ko na problema dyan, nakikita nyo ito. So, ito dapat ikinakabit ng maayos or tinuturnilyo. Kasi, ano na to ibang board na yung nabibili natin. So, hindi na siya ka-size nung original na board niya. So, yung original na board kasi nito, malapad yung IC na ginagamit. So, ito, maliit. So, mapapansin nyo, isa lang yung tornilyo na idinikit. Inilagay niya. So, dapat, ibubutas natin ang barena yan dito. Ayan. So, dapat na ilalapat ng maayos ito dito sa ating pinaka-heatsink. And, nilalagyan ng silicone grease. Ito. Ayan. So, mapapansin nyo, wala siyang silicone grease. Dinikit niya doon lang sa iisang tornilyo na yon. Kaya ang naging problema niya, kumigay ang board niya. Ayan. So, ayun nakikita nyo, putok siya. Ayan Ayan. So, ito. Pakita natin. Kailangan natin kasi ibarena yan ng maayos dito. So, wala na. Pagka ganito, medyo malabo na ma-repair dahil shorted na siya. Ayan. So, medyo kailangan palit na tayo ng bago. So, yan. Ito, may na-trace pa tayo dito na shorted. So, shorted pa yung papasok dito pero hindi naman pumutok yung kanyang fuse. And, ayan. Tingnan natin kung makikita. Ayun. So, bunutin ko muna yung diode para ma-check natin. Ayan. So, yung diode niya, okay, dapat pag ni-reverse natin. So, yan. Shorted din pati yung kanyang diode. And, may natitrace pa tayong shorted na papasok dito. So, ito. Yan. Okay, so, inihang ko muna yung supply nitong isang board na ito. Yung papasok na wire dito para makita natin kung may shorted. Yan, i-reverse natin. So ayan, nawala yung shorted. Wala na yung shorted dito. So defective din yung isa nating board ito.
So nagdamay-damay siya dahil dun sa medyo mali yung pagkakakabit nito. Hindi niya nailapat ng mabuti. So nagkaroon siya ng shorted yung IPM. So nadamay itong ating pinaka power board niya. Ayan, ito. And sira din yung ating diode. So ito kailangan nating palitan muna. And ito kailangan ito nakabarena. So iba kasi ang butas niya kumpara doon sa dati, mas malapad siya. So ito kailangan nating ibutas para tornilyo ng maayos. Ayan. So meron na kami kasing bagong isang board, kaya lang hindi ko na check yung diode na defective pala at saka yung isang board pa. So ito yon. Ayan. So ito yung bagong board natin. So dapat gagamit tayo nito yung tornilyo na katulad nito. Ayan. Para mailapat ng maayos ito doon sa ating heatsink. Ito, and lalagyan natin ng pinaka-silicone. So ibabarena ko muna and ikakabit ko bago ko i-trace yung ibang shorted. 20 minutes later. So ayan, medyo nagkaroon tayo ng delay dahil sobrang lakas ng ulan at kulog at kidlat kanina dito. Kaya yan. So yung na-determine natin na sira, ito. So pagka mga ganito kasi na pumutok na talaga siya, yung IPM natin, talagang advice natin, replace na talaga siya ng isang buong board. And itong isang board natin, nagkaroon din ng shorted at saka yung diode natin. So papalitan ito. Yung isang board na ito dahil hindi siya repairable. So ganito siya oh. Isang IC lang naman siya. And kung magpapalit ka ng IC, ganun din. So, isang buo na siya, yung pinaka-regulator natin. Ayan. Ito yan, yung IC na ito. Ayan. So, papalitan na rin natin siya ng bago. And
So ayan, i-assemble na natin. So i-check na lang natin kung meron pa siyang mga shorted tayo na madidetect. So ang pinalitan natin, ito ikinabit na natin ng maayos itong board na ito. And ibinarena natin ito, yung dalawang tornilyo. And ito. Then pinalitan na rin natin itong diode niya dahil shorted na din siya. Yan. So nagdamay-damay ang sira niya dahil lang doon sa isang kinabit na IPM na nakakawang. So hindi nakadikit, nagkaroon siya ng shorted do sa IPM. So pati itong ating regulator board nagkaroon ng problema and nag-short din yung ating diode. Ayan. Kaya lumaki ang damage niya. So ito yung board na yan, oh. Nag-shorted nito. And yung ating IPM, so ito yung IPM natin, ayan, oh, makikita nyo pinutok na talaga siya. Dahil siguro nag-overheat na siya dahil hindi nakalapat yung ating pinaka IPM IC doon sa ating heatsink. Ayan. So, ayan. So, okay na naman. I-check na lang natin kung nagkaroon tayo ng shorted pa. Ayan. So, wala na siya. Wala na tayong na-determine na shorted pa dito sa board natin. Ayan. So, reverse natin. Ayan. Then, pag reverse natin, dapat wala na siyang papalo. Ayan. So, okay na. I-check na lang natin kung okay na siya. And, i-actual na lang ito sa unit. Ayan. Okay. Okay. So, ito. Check muna natin kung always ito i-check nyo kung may nagsishort siya dito sa L at N natin. Yan, bago nyo isaksak, tingnan nyo kung may shorted kayong ma-check dito. So ayan, so wala naman tayong nakuhang shorted na. So maaaring okay na siya, pwede na natin siyang isaksak. Yan, then i-actual na lang natin sa unit kung mayroon siyang ibang mga problema pa na lalabas. Okay, so ito natin kung magpa-power na siya. Ayan. So ayan. Successful. Okay. Okay. So ayan, may power na siya. And ayan. Okay na. Naiwelkabit na natin ng maayos yung board. So ito lagi importante na ikakabit ng maayos tong IPM, na ilalapat ng maayos, and yung ating ayan, yung ating board ng regulator. Ayan, yung board na yan, and yung diode dapat nakadikit din ng maayos, and yung IPM natin. Ayan, so tinornilyo ko siya ng panibago. Okay. So ayan, ayos na. Actual na lang natin sa unit mamaya. Ayan, and may power na rin siya. Ayan. Okay, ito yung pangalawang board natin. Ayan. So, kaparehas din siya noon. And, ito, mapapansin nyo to, tinanggalan na ng fuse to. Yun. So, dito nakalagay yung fuse. So, wala na siyang nakalagay dito. Kaya, maaaring pong pinutok niya ang fuse. And, ayan. Subukan natin tingnan yung likuran. So yan, so may indication na ng hininangan. And ito, yung chine-check ko kanina na pinapakita ko sa inyo na may line ng shorted. Ito, kung makikita nyo sa video, ito yung dalawang naka-jumper na ito, yung kulay red. Ayan, oh. So dito pa lang makikita nyo na kung nagkakaroon siya ng shorted. Ayan. Usog natin ng konti yung camera. Ayan. So ito yan, oh. Tanggalin natin yung nakaharang. Ayan.
So dito parang hindi mo naman siya mapansin na ayan oh. So sa X100 natin. Yan oh. So kita na natin na dito pa lang may shorted na eh. So dapat wala siyang magiging shorted. Ayan oh. Sa X10. Yan oh. Ito. Yan. Kung nakikita niyo yung test prod natin. Ayan oh. Dito. So ayan oh. Yan. So maaaring shorted ang diode nito or shorted din yung pinaka IPM natin. And teka, lapit natin ng konti. Yan. So ito yung diode natin. Yan. So bunutin muna natin, kunin lang natin yung negative. So ito yung negative and ito positive. Ay ACN, ayan. Okay, ayan oh. So dapat pag ni-reverse natin wala siya. Ayan oh. Yun yung shorted na nakikita natin. Ito yan. Yan oh. Yan. So dapat pag ni-reverse natin to wala siya. Yan. So shorted yung diode natin. Yan. Subukan nating kabitan ng diode. Yan. Yan oh. Ito. Yan. Ito kung nakikita nyo yung diode natin. Yan. Ito. Yan. Yan. Dito wala. So dapat pag ni-reverse natin mawawala siya, hindi siya papalo. Ayan oh, pumapalo siya. So shorted yung diode natin kaya pinutok niya yung fuse. Yan. So eto, pakita natin yung kunin natin yung good na defective. Yan. And ito, para makita nyo kung paano i-test. Yan. So, yan yung diode. Ito yung isa. So, ito yung good parts natin. Yan. Pumalo. Pag ni-reverse dapat hindi. Yan. Wala siya. So, yung defective natin. Ito, yan o. Yan. So, i-reverse natin. Yan o. Shorted yung paa na to. Yan o. So, defective yung diode natin. Ito. Yan. So, hindi pala nakita kanina sa camera. Yan. So, ito yung good. Ito. Yan. Reverse natin. Saka lang siya dapat papalo. Yan. So, yung isa. Ito. Yan o. Yan. So, pag ni-reverse natin, dapat wala siya. Ayan. Okay. So, pakita ko yung diagram ng pinakalaman ng diode natin. Bridge type lang to eh. Okay. Ayan. So, yung diode natin at tinitest na yan, yung ating bridge type diode. So, ganito lang yan. Yan. Yung square natin. Ganito lang ang laman yan. Yan. Ayan. So, ito yung line ng negative. Ito yung line ng positive. Then, ito yung AC. Yan. AC in. AC. Yan. Okay. So, malinaw na. Ganyan ang laman ng ating bridge type diode na yan. Yung pinapakita natin. Ito. Yan. So, ganito yan. 4 na diode ang laman sa loob. Yan. Okay, so pag kinuha natin yung negative, papalo siya dito, and papalo siya dito. Then pag ni-reverse natin, kapag yung red na test prod ang nilagay natin dito, dapat wala siyang papalo. Ayan.
So kapag pumalo siya, ibig sabihin niya shorted. Yan. Okay? So pag ni-reverse natin, negative dito at positive dito. Pag ni-reverse mo dito, dapat wala. Okay? So medyo malinaw na. Ayan. So ito yung isang ano natin, diode ang problema, shorted. And wala naman tayong ibang na-check ng shorty dito maliban dito sa isang diode na ito. Ayan. Okay. So itong isa, ganon din ang problema. Ayan, pinutok din ang fuse nito. Yan, actually jumper na pala eh. Ito may naka-jumper na. Yan. So ayan, ayan ayun so open na yung fuse niya dito na nakakabit. And ayun, tanggal na yung pinaka-diode niya. Tinanggalan na siya. So kakabitan na lang natin ng diode. And parang wala naman tayong na-determine na problema dito. Ayan. So ito yata yung nakita ko may shorted kanina. Yan. So ayan, wala naman siyang shorted. Okay. So diode din lang ang problema nito. Itong yan, yung dalawang natira nating board na ito. Fuse and parehas diode. Hindi katulad nung isa kanina na dalawang board. Yung power board natin, yung pinaka-regulator, saka yung ating IPM. So yan, mapapansin nyo, nakadikit. And mas malaki yung ginamit pa niya na IPM. So ito yung mga old. Kakaiba siya doon sa bagong board natin na katulad nito, yung ginamit nila. So mapapansin nyo, maliit na yon, maliit na yung IC. Yun, kaya maliit ang butas. Ito, mapapansin nyo, malayo. Ayun, ayan. So okay na yung board. And dito, update ko na lang siguro kayo sa susunod kapag nakabitan ko na ng diode. And papakita natin kung aandar na. So yung isang nauna, yun yung isi-set up ko muna doon sa unit. Okay. So ayan yung ating si-set up na unit. Ito, yan. So floor mounted na yan, yung Colin inverter na 3TR. Yan, yung 4 HP natin. Ito, so dito kasi set up yung tatlong board na ni-repair namin. So yung board kasi na yan, ang pangkaraniwan na naging problema lang talaga is ito, yung pinakita natin kung paano i-gawin kanina or i-ticket ito. Ayan, yung IPM natin and yung pinaka-power regulator natin. Ayan, ito. And yung diode. So lahat halos usually pinapalitan talaga ng board. Maliban doon yung diode natin, ito yung medyo pangkaraniwan na nakikita natin na sira. Ayan. Then siguro set up natin ito sa sunod para maipakita natin yung mga error na pangkaraniwan na i-encounter nyo. And susubukan nating maipakita or mailabas sa susunod nating mga video. So ayan, subscribe na lang po sa ating YouTube channel, JDL Electronic Service Center. And thank you sa mga nag-subscribe, sa mga ka-aircon technician natin, and yung mga customers, at sa patuloy na nagtitiwala sa JDL Electronic. So ayan, thank you po. Ayos!